Nag-proning nga pala ako ngayong araw nitong mga tanim ko na sili, upo at itong mga tanim ko na kamatis mga bro. Bumitas na rin ako ng ilang pirasong bunga ng ating ampalaya at kumuha na rin ako ng dalawang pirasong itlog dito sa garden ng aking mga alaga. At paparisan ko lang ito ng tuyong dilis at tuyong lapis-lapis mga birds. At syempre mag-food trip tayo dito sa garden. Mga birds, andito naman tayo sa garden at magpo-proning tayo ng mga tanim natin na pwedeng i-proning tulad nitong sili. Wastak mga birds, ako nga pala si Brusco Birds at nagsasabing sa buhay, subok lang ng subok, subukin man tayo ng pagsubok, ang mahalaga, sinubukan natin. You know. Ngayong araw mga birds ay magpupruning nga pala ako nitong mga tanim ko na siling panigang at itong upo na rin. Pinutol ko lang yung bandang dulo ng sili mga birds para magkaroon naman ito ng maraming sanga at nang sa ganun ay magkaroon ito ng mas maraming bunga. At itong upo naman mga birds ay magbawas ako dito ng mga sanga sa ilalim at itong may mga bunga na nauna mga birds ay tinanggal ko muna kasi hindi pa naman ganun kalago at hindi pa ganun kahaba yung mga tangkay ng upo natin mga birds kaya tinanggal ko muna yung mga bunga upang makapag-focus muna ito sa pagpapalago ng kanyang mga sanga at magpapalago ng kanyang mga dahon mga birds. Ang pagpapruning nga pala at pagtanggal ng mga unang bunga sa mga tanim nating gulay ay hindi naman ito mga birds required talaga. Optional lang ito, nakadepende na rin sa atin kung paano talaga yung discard para mapalago natin at mapabunga ng maayos ang mga tanim natin na gulay. Nakailang beses na rin kasi ako nagtanim ng mga gulay at naranasan ko na rin ang mag-pruning at ang hindi mag-pruning at naikumpara ko ito mga birds kung alin talaga yung mas maganda at mas effective para sa akin. Kaya ang mas effective sa akin mga birds at mas pabor sa akin ay itong pag-pruning at pagtatanggal ng mga unang bunga ng ating mga tanim na gulay. Lalong-lalo na itong mga tanim natin ng kamatis mga birds, mga talong, okra, ampalaya at iba pang mga namumunga nating mga tanim na gulay ay tinatanggalan ko ito ng mga unang bunga kasi minsan namumunga na ito kahit maliit pa. Pero sa nasabi ko nga mga birds ay nakadepende talaga sa atin kung tatanggalin natin yung unang bunga at magpo-pruning tayo o hindi. Tulad nitong mga tanim ko na ampalaya, tinanggalan ko ito mga birds ng mga unang bunga at nag-pruning din ako ng mga sanga nito sa bandang ilalim. Kaya ito mga birds maraming bunga at sa tingin ko ay okay naman yung bunga, yung quality ng bunga niya malalaki naman kahit di naman tayo gumagamit ng kung ano-ano mga pataba at mga spray. Talagang organic lang yung ginagamit natin mga birds tulad ng mga dumi ng mga hayop. Yun lang yung ginagamit natin na pataba sa ngayon. Kaya nga binabalot ko lang ng plastic itong mga bunga ng ampalaya para di ito makain ng mga uod o mga insekto. At pagkatapos kong tanggalin ang plastic nito mga birds ay lilipat ko naman ito dito sa mas maliliit na mga bunga. Bukod sa gulay na malilibre natin ngayon ay makakalibre din tayo ng itlog mga birds dahil mayroon tayong manok na nangingitlog dito at libre naman mga birds yung pangsahog natin sa ampalaya at paparisan na lang natin ng tuyong dilis at saka itong lapis na tuyo mga birds. At bago ako magsimula sa pagluto ng ulam mga birds ay kumuha muna ako dito ng bunga ng bayabas na pwede nang kainin dahil mga hinog na ito at napakasarap din ito mga birds dahil napakatamis. Nakalibre na tayo sa prutas, gulay, tuyong isda at saka itlog mga birds kaya napakalaki ng natipid natin ngayon. Dito mo talaga makikita mga birds ang advantages kapag meron kang mga sariling tanim na gulay-gulay dahil makakalibre ka talaga ng mga pang-ulam. Naalala ko pa noon mga birds ang mga sinasabi ng mga ibang tao na nakakadaan dito. Nung nagsimula pa lang kami na magtanim dito sa garden ay sinasabi nilang hindi daw mabubuhay at di daw mamumunga yung mga tanim dito dahil napapaligiran nga ito ng tubig alat at mabuhangin din mga birds ang lupa dito kaya napakapayat ng lupa, maraming nyog kaya di daw maganda yung resulta kapag nagtanim tayo dito ng gulay. Kaya siguro kung nakinig lang ako sa opinion ng iba ay wala akong napapakinabangan ngayon ng mga gulay-gulay na libre at healthy pa mga birds. Pero di naman talaga masama mga birds ang makinig sa opinion ng iba dahil may kanya-kanya naman tayong opinion sa buhay. Pero pupulutin lang natin mga birds kung alin doon ang kapakapanabang sa ating buhay at yung mga hindi naman mahalaga talaga at wala namang maiambag na maganda sa buhay natin, hayaan na natin yun mga birds. Ang mahalaga, masaya tayo sa mga ginagawa natin at wala tayong naapakan na ibang buhay ng tao. At alam niyo po ba mga birds na dahil sa pagpursige ko sa pagtanim ng mga gulay-gulay sa lugar na to, kahit pa nga napapaligiran ito ng napakaraming puno ng mga nyog at napakapayat talaga ng lupa at malayo pa tayo sa source ng tabang na tubig mga birds, pero pinursige talaga namin to ng partner ko at ito ngayon mga birds nagkaroon ito ng magandang resulta at alam niyo po ba mga birds na dito kami nakakakuha ng kauna-unahan naming million views sa pagbablog namin. Kain po mga birds.